Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. And today, this is a recorded video. Pag-usapan po natin yung mga statement ni Attorney Palad dito po sa kanyang kliyente na si Ramil Madriaga, no, kung saan po kinokonekta po sa maaari pong maging statement niya patungkol dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kailangan po natin mapag-usapan ito dahil napapanahon po at marami na pong mga kwento-kwento na kung saan po ang kampo ni VP Sara ay kinakatakutan ng mga maaaring maging statement na mailabas sa publiko. Kaya daw po may mga banta sa buhay ni Ramil Madriaga, may mga threat sa buhay ni Ramil Madriaga. At bibigyan natin ng pansin ito at pag-uusapan po natin. At together with our topic, before we start, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, please follow us using this QR code on our live studio. I-scan nyo lang po yan using your phone when you're watching on your laptop, iPad, or a tablet o kaya sa TV. So dyan nyo po mafa-follow lahat ng ating mga social media account. Without further ado po, please welcome Densable TV. Hello! Before we start, Sir Densable, do you mind introducing yourself to our listeners? Yes, Zabal TV 2.0 po, small YouTuber at political blogger. Yun yung yung ano ko eh. Medyo nasa-side tayo ng konti sa chismisan. Pero basically, I'm a political blogger. Yeah, and I think this is also another thing that people need to understand. Dito natin ang papakita on our own channel na everyone has a voice, diba? You have your own opinion, whatever style you want to do. Pagdating sa channel natin, people have their voice na magsalita, especially about politics. Going to our topics, sa mga nakikinig po, if because this is recorded video, kung may mga question po kayo kay Sir Densable, pwede niyo po ilagay sa comment and we will try to answer it when we're offline. So, let's go to our topic. Natin mainit-init, no, na pinag-uusapan ngayon yung statement ni Ramil Madriaga. I know you have had this topic before, pero I wanted to first start muna. Ano yung palagay mo sa kabuuan ng statement ni Ramil Madriaga? Ito ba ay talaga daming evidence against the sitting Vice President? Kasi 'di ba nag-fill up siya ng affidavit. Yes. So, ang sabi niya doon ay isa siyang dating I would say parang sinasabi nila hindi lang kasi aid, parang sinasabi nila confidant. Marami siyang papel sa dating Vice President. Yes. yun. Pagkakaalam natin 'no, he was involved in kidnapping way back 2023. At meron din siyang in the past, meron din siyang another kidnapping 'no, pero fortunately for him na-acquit siya, tama? Due to lack of insufficient evidence. Yun dun sa case, yeah. Pero yung kidnapping, if I'm not mistaken, parang nandun pa rin sa korte. Which is the reason why, but yung cellphone niya ata is on the regional trial court. Okay, okay. Let's go further, kasi multiple people has been questioning yung credibility na Ramil Madriaga. Sabihin na natin sa kampo naman ng mga kampo ng naniniwala kay Ramil Madriaga. They were saying that there is a credible evidence at facts na pwedeng ipakita ni Ramil Madriaga. And I know we have been talking about this even last year. Bakit kaya sa tingin mo naging malaking importansya ang paglabas ni Ramil Madriaga on the second round of VP Sara's impeachment trial or proceedings? Actually, Mm.
doon sa affidavit about the drug syndicate, the POGO, tsaka yung mga funds na support ng mga political activities. Tama. And marami na rin naglabas na pictures at saka videos, 'di ba? That they Yeah. were recorded na talaga nag-uusap sila and close sila. And I think ang isa pa sa siguro ang nakikita ko din na parang malaking issue dito sa kampo naman ng mga Duterte is how can they falsely declare na walang connection si Madriaga and the VP itself kasi maraming lumalabas na mga articles ngayon na talagang they are close to each other. Even, I think even former President Duterte was the president eh. Meron na kagad linkage na sinasabi. Bakit sa tingin mo there is a push to put Ramil Madriaga from the custody ng Camp Bagong Diwa to the Congress? Kasi 'di ba nung nakaraang, a few days ago yata if I'm not mistaken, they had Mm. an alleged attack on him, kung saan siya naka-detain. And hindi lang naging successful 'yon kasi naka-survive nga siya. Yes. Oo. Maraming, naalarma. Dun pa lang 'no, ito yung patunay na talagang napakabigat ng, dala-dalang, impormasyon 'no, o mga impormasyon nitong si Madriaga na maaaring makapagdiin dito kay Correct. Ano yun, eh, 'di ba nakakagulat na nangyari yun kasi nung pinapaliwanag ni Attorney Palad yun, firstly nagtaka sila kasi yung inmate na yun kapapasok lang. I think correct, 1 or 2 months pa lang correct. sa Kambangon Diwa. And then pangalawa, that person was apparently hindi naman nandoon sa annex building na kung saan naandun sila Ramil Hindi, Madriaga. Yes, and ang sinasabi pa nila tight ang security doon sa building kung nasaan si Ramil Madriaga. So, they don't understand paano nakapunta doon or papaano nagkaroon ng access yung tao na unless allegedly, ako allegedly lang, unless there are some, alam mo yun, some hands 'no, na nagpagala. Pero 'di ba naalala mo pinag-usapan natin 'to last year? Ito rin yung topic ko about kay Ramil Madriaga, eh. If you Yeah. remember, 'di ba napag-usapan natin na nagkaroon pa nga ng pagkakataon, I think Christmas or before Christmas, Mm. si VP Sara, na parang ang destinasyon niya kay Ramil, pero indirectly iba yung pinupuntahan. Parang may program sila na paaaralin nila Mm. yung mga Parang anak ng mga inmates. Tas paaralin nila yung mga anak ng inmates, tas nagtataka siya bakit daw inaalam yung address at saka name. nung mga anak, 'di ba, ng Oo. family. So parang natunugan siya. Hmm. VP Sara, Si Kibuloy ba yun o yung dating kongresista, yung nahuli sa sa Sri Lanka ba? si Oo. Tebes? Yun ang kuwento. Oo, si Tebes siya. Sorry. Oo, si Tevez Salamat sa correction. parang parang si Tevez ata yun, pero nagtataka lang ako, ano connection naman ni VP Sara kay Tevez before? Hindi ko alam. Mahirap kasi oo nga, eh, mahirap mag-speculate pero we had our idea. Mhm. So, connected yan kasi ano, eh, 'pag sinabi mo yung salitang DDS, oo. Merong Kumbaga hindi merong siya laging connect the dot, eh, hindi siya connect the dot. Dotting the dot. Ang baduy, ang baduy. Okay, and then moving forward, and then moving forward, what do you think about yung ibang sinasabi ng mga, sabihin na natin mga DDS supporter na sinasabi nila na ito ay pawang pakanalang ng kampo ni Ramil Madriaga. Di umano'y threat sa kanyang buhay sa selda sa Camp Bagong Tiwa kasi mataas naman ang security nila doon. So papaano daw mangyayari yun? And sinasabi ng mga DDS, this is like just a big drama sa politika. Ito lang kasi yung ano, eh, gusto ko kasi dun sa evidence-based tayo. Ano ba yung mga evidence na lumabas? Messages, contact numbers, photos and transactions, communication with people involved.
may mga video ba? Ang tanong kasi may mga video ba, may mga text messages, may mga video call ba, and authentic ba 'yun or AI lang yung mga lumabas? So kumpara sa kung iko-compare natin halimbawa, siguro for example Dean Chase, 'di ba? Naglabas ng ganitong videos, may mukha ni presidente, at the end of the day, AI lang pala, 'di ba? Compare dito sa mga, lumabas na mga evidences kay Madriaga, talagang ano, masasabi natin na authenticated and, talagang sila, 'di ba? Walang halong AI, talagang sila yung nag-uusap, nakita naman natin, 'di ba? Dun sa mga video call. Ano pa yung ano pa yung matatanggi nila compare sa mga photos? Actually, kung minsan parang ano, eh, minsan parang nakikita ko diyan it's mostly on the narrative, eh. Hangga't kaya nilang pugsain yung totoong issue sa narrative, nasisira kasi parang nakita ko yung playbook ng mga Duterte. When somebody is claiming that Duterte did something wrong, first they're gonna do is to assassinate the character of that person. Parang I don't know if you remember, owner and CEO of, Rappler. 'Di ba Yeah, nung panahon ni Duterte, they actually try to demean at siniraan yung correct, karakter niya nung panahon na kinakasuhan siya. correct. Napag-alaman ngayon dito sa huling update yung, if I'm not mistaken, Inspector General or, Attorney General ng Pilipinas, they're asking, I think Supreme Court or, Appeals Court o ang Yeah, korte sabihin na that hmm. they're asking na tanggalin yung, parusa sa kanya or issue sa kanya sa korte. Oo, oo. Parang RTC I yata heard yun, about it. if I'm not mistaken, oo. Eh, kasi So nga ano, kumbaga parang ano ba, paano ko masabihin, parang frame up yung nangyayari ta's magga-gather ng mga hmm, evidence. Di ko naman sinabing fabricated yung mga evidence, pero parang parang in a way, parang gano'n yung ginagawa and then, ipa hindi ako sa bilibid, drug czar dati. Kasi 'di ba naging ano siya, secretary ng ano, DOJ. DOJ. Correct, and, at that time, nung panahon ni Duterte halos everyone ano, eh, talagang, binabatuhan siya ng putik. Actually pinahiya Yes, pa nga siya sa kamara. Yung panahon na yun, yun ang issue niya sa mga kongresista kasi talagang ano, sabi nga nila parang hinubara na siya ta's binalatan pa tapos, kinula pa. Kasi inungkat pati yung personal life niya. naging rampant yung pagiging dictatorship ng administrasyon during those times, eh. Oo, at saka grabe. I remember noong panahon na hindi naman ako nagpa-politics that time, parang saglit-saglit na lang ako kasi I was focused in politics dito sa Amerika. Nakita ko yung mga clips kung ano yung mga question, yung mga private text niya na di umano sa kanya at saka doon sa kanyang driver, Hmm, ang ginagawang mali siya. Mga gano'ng tipo, it was something unheard of para sa isang trial na hindi naman nakapaloob doon yung personal, I would say yung mga personal messages dapat i-avoid yun, pero yung mga contact towards two person, eh, sa masakit diyan, nasabi na kasi in public, eh. So mm. kahit na mawala pa yung case or ma-acquit pa nasira na siya, eh, 'di ba, sa Andun na publiko. yung Hmm. Alam mo kaya minsan
naiisip ko, dapat talaga magkaroon ng batas na kapag ang isang tao na-acquit, dapat at least merong karampatang parusa doon sa ano, oo. Oo, kasi ano, yung damage hindi ano na irreparable kahit na bigyan ka pa ng pera, bigyan ka ng trabaho. Yun lang yung unfair dito 'no, sa batas ng Pilipinas, sa batas natin. Pero ng perjury, Ano bang term yun sa law? May sinasabi sila, unjust damage but 'di ba parang pagka yung damage na hindi irreparable, puwede mo kasuhan yung tao na yun because of that. I forgot yung term. Pero may ganung term na puwede mong, gamitin para makasuhan mo yung parang, nagsira ng reputation mo. ako yata, parang ano, Unjust or causing harm. undue Unjust damage is ano, parang causing harm, loss, or injury to someone without a lawful of or, justifiable reason. ayan, ayan, 'yan. Not fair. Okay, and because pag-usapan natin undue damage, Hmm, nakikita natin that there is a lot of threat right now kay Ramil Madriaga. hmm. Do you think there is big damage sa sitting vice president dito sa mailalabas na testimonyo ni Ramil Madriaga? Knowing, everyone is only speculating kung ano ang meron dito sa cellphone na 'to. Even the pictures kasi puwedeng sabihin kasi ng mga DDS is everything na nakikita natin online is just AI. Oo. Siguro ano, yung tinatawag nilang blue book. Mhm. Kumbaga hindi it's not literal blue book, yung tinutukoy ko dito. I mean, Parang the ledger. record of transaction na kung saan nakapaloob dun sa cellphone na makikita detailed, 'no? Merong petsa, merong amount, kung saan napunta. 'Pag yun lumabas, good luck. Yun ang masasabi ko, napakalaking damage dun. And then magiging supplemental 'to para sa impeachment ni Sara, mas maganda, 'di ba? And then yun, lahat na. Kumbaga parang nag-o-open ka paunti-unti ng mga Pandora's box, 'di ba? Ino-open mo isa-isa hanggang sa umabot na doon sa pinaka-main kung saan yung, bank account niya, 'di ba? Yeah. Hmm, hmm, With this issue na nakikita natin, nababasa natin online, paano natin sa tingin mo matitimbang natin kung sino nagsasabi ng tama o mali? Kasi one camp is saying na malaki ang ebidensya against VP Sara. The other one is saying na wala namang credibility si Ramil Madriaga at the first place kasi marami na siyang kaso or may mga kaso na isinampa sa kanya. hmm. Paano natin matitimbang yun tingin mo? Ang tanong kasi diyan 'no, naging, na-convict na ba siya doon sa mga kaso na isinampa sa kanya? Na ano ba 'yan, properly heard na ba 'yan? Hindi pa naman yata. O asan yung sinasabi nila na walang credibility? Meron pa rin. Ah, nag-ano pa siya, pangalawa, nagpa-notary ba ninotary. Yeah, I think I think ano din no, I think for me, I think what the most important thing is evidence. Yeah, Kasi ang dami nating speculation, 'di ba? We don't even know kung totoo yung sinasabi niya. Ako para sa akin, 100% hindi ako naniniwala kay Madariaga. hmm, Why? Kasi ang dami ng lumalabas ngayon sa politika na parang akusa ng akusa, wala namang mai-prove. Like for mm, instance, pag-uusapan natin 'to sa isa pang magiging live natin, ex-Marine. Ang dami nilang sinasabi, ang dami nila akusa, pati yung NBI director inakusahan nila that they are not fair. But then when NBI Director Matibag said, hindi naman totoong gano'n yung nangyari sa loob ng investigation. Tas pangalawa, marami din silang sinasabi na may issue kay President Bongbong Marcos pero hindi naman sa kampo ng DDS, hindi naman nila itinuloy the second day para ipasa yung accusation nila for impeachment trial of the president. So, para sa akin,
unless makita yung ebidensya, foolproof, nakita talaga na ito yung mga dokumento, ito yung cellphone messages, ako personally, hindi pa ako naniniwala. Yes, pinag-uusapan, pero ang hirap kasing ma-April Fool's Day, eh. Kumbaga dito nga Correct. sa Amerika, 'di ba? Prank na Hindi, ako naman kahit naman sinasabi ko na parang, naniniwala ako or leaning towards ako dun kay Madriaga, it doesn't hmm. necessarily mean talagang totally agree na ako sa lahat ng sinasabi niya. Kasi gaya mo nga evidence-based din ang, Hmm. allegedly, my leaning is towards Ramil Madriaga. Totoo, hindi naman masamang maging ano, eh, tayo kasi yes, and gusto ko na i-stress out na, a lot of my videos at lagi ko naman sinasabi, yung bias ko is pro-government ako. Pero with regards to investigation at wala pa naman tayong proof, ako masasabi ko, I don't believe in Madriaga kasi until proven na meron talagang evidence under court na puwedeng ilabas at puwede nating masuri, I cannot say totoo yung sinasabi niya. Siguro itong mga motibo na Yeah, nakakapag-proof, even yung lawyer niya si Attorney Palad was saying, 'di ba, unless yung mga statement niya is ma-corroborate niya sa ilalabas na ebidensya yun. from those phone at saka yung ledger or yung blue book, wala namang makakapagpatunay. Agree, agree. Totally agree. And then ano opinyon mo dito? There were talks, inside Camp Bagong Diwa na meron daw $5 million bounty sa ulo ni Ramil Madriaga. And allegedly, parang sinasabi, this is coming from somehow connected sa mga Duterte. Wait lang, meron bang ganyan? Tingin mo ba sige sabihin na nating first time mo 'to narinig, pero tingin mo ba kailangan seryosohin ito? Depende pa din kung saan ano yung sources niya. Kasi puwede naman tayo lahat magbigay ng opinyon. Baka naman kasi opinyon lang ng tao 'yan, sino source? Dapat malaman din natin 'yan, bago tayo bago ako makapagbigay ng opinyon, kailangan, credible ba yung source? Sino ba nagsabi talaga niyan? Eh, kung tsismis lang Alam mo 'yan, walang walang sa totoo lang, eto pa gusto ko idagdag, kasi ko lang din 'to narinig itong, 5 million bounty parang ngayon-ngayon lang. I think this year lang para lumabas 'tong nagulat issue nga na 'to kasi, 'di ko alam na wala akong idea diyan sa 5,000,000 na yun. for Oo. some reason. Pero I think the only issue is this, doon sa 5 million bounty na 'yon, sino magpapatunay? Siyempre wala namang kung tutuusin, kung ikaw ang mastermind, bakit mo naman gagawa ka ng paraan para mahanap ka? Hmm. Ating, public ano lang, discourse natin right now, ang hirap din kasi paniwalaan kung totoo man 'yun, unless may makita tayo talagang sulat. Yeah, And and because eto napag-usapan na rin natin at ngayon mo lang din narinig at ngayon ko lang din 'to nalaman, because of this 5 million bounty, there should be a tight security more para kay, Ramil Madriaga up oo. until Sabihin pa nating allegedly lang. Yes, bakit? mm, There's an incident, 'di ba, na nangyari, ah, prior pa sa ngayon lang 'yan, 'di ba, hmm, o prior pa diyan, eh, ibig sabihin kung totoo 'yan, meron ng nakakaalam talaga niyan, eh, talagang ano, puwede nating sabihin na connected diyan yung nangyari sa kanya ngayon pa lang, eh, connected diyan sa sinasabing 5,000,000 bounty na. totoo, eh. I think, importante din nating malaman that this is a high profile case. Yeah, Ah, ang connected dito is the sitting Vice President of the Philippines, which is the second highest, most highest, political seat ngayon sa bansa natin. correct. Hindi lang ang pinag-uusapan natin mga Duterte, I think yoong mga maaaring masangkot. Kasi parang yun yung sinasabi nila, eh. Sinasabi din ni Attorney Palad na hindi lang si Sara Duterte na andoon, kahit dun sa Blue Book. Mm. Maraming mga involved na tao na either private, may hawak ng negosyo, na they don't want him to testify kasi malalabas yung kanilang pangalan. I think this is one of the biggest sa buhay niya. Baka nga makakita pa tayo ng ano dun, eh,
kongresista, eh, 'di ba? Hindi po puwede kasi 'di ba halos 'di ba halos lahat Sir Billy, we will never know until oo. Kasi 'di ba naalala mo yung ano, yung, paglabas ng mga kontratista, 'di ba hmm, nag-i-issue yan? Lumalabas na hindi lang pala panahon ni BBM. Panahon pa pagkatapos ni Pinoy nagsimula lahat sila from dredging, hindi kumita sa dredging, pumasok actually sa mga bridges. parang ano 'yan, eh, 'yan yung, point of entry yung kay Pinoy and then the Hmm, penetration is sa Duterte. puwede ba ibang term na lang, the start, Ay, oo nga, yun nga and halata then yun nga tapos yung, sanay. the final parang Tama. gano'n. Ah, what do you think yung ano, kasi 'di ba merong perjury case na ibinato sa kanya. Do you think panakot ito or talagang may ano, may bigat yung perjury case against sa Madriaga? Ano ba nakalagay dun sa perjury? Well, parang correct me if I'm wrong sa mga listeners natin. Parang sinasabi is that statement na sinasabi niya, yung mga pinapakalat niya, it's all para Who are them to decide kung hindi at yes, yes. I think my question is, dahil nasampahan siya ng perjury case ng kampo ni Vice President Duterte, do you think that all of this action, lawsuit against Madriaga was part of a plan to it's only, parang para character sa'kin assassination or para sa'kin may katotohanan? Hmm. And if you yeah. And if you think na parang retaliation ito, in a bigger spectrum nitong issue na 'to, sinong dapat mong paniwalaan o sinong dapat nating paniwalaan based on what you know about the situation sa issue kay, impeachment issue kay, Sara Duterte? Do you think ang kailangan nating paniwalaan yung mga nag-aakusa sa kanya for impeachment o yung inaakusahan which is the Vice President? well, kung ako'y tatanungin mo, for me, I have my own biases. Siyempre ang sasagot ko sa'yo yung Vice President. But, on the other hand, hindi ko alam kung sa iba, eh, gano'n din. Pero sa akin kung ako nga ang tinatanong mo, yes, definitely, Vice President. Yes, I think for me, it's more of like sino ang nakaka-capture ng publiko, sa narrative. Hmm, Kasi technically, we're only judging based on our own criticism. Kung anong yes, nakikita natin sa public. Pero technically, ang huli pa rin naman na magiging judge dito is yung hukom o correct, korte. correct. So, ang takot ko lang, ito lang ang pinaka natatakot ako pagdating sa ganito, politics. Yung nangyari kay Laila de Lima, everyone was saying na may kaso siya, may kasalanan siya, nakulungan. Hmm. Pero nung bandang huli, malabas na hindi pala totoo yung so how can we, you know, how can we now, for this second time around, meron na namang akusa, tapos wala na namang mapatunayan. Then after years, parang lumalagay na parang naloko lang pala tayo. Hindi naman pala totoo. Ang hirap, Actually, ang that is hirap the masoplak eh. downside. Sa'kin para sa'kin kasi that Hmm, ilang taon si, Congressman Laila de Lima sa kulungan habang nililitis yung kanyang kaso, ilang taon siyang kumbaga ilang taon siyang na ano dun, nag-stay dun. At the end of the day yung siyang kasalanan. Siguro yun yung kailangang mabago. As long as hindi pa naman napapatunayan, kailangan mo na ba agad ikulong? Siguro kailangan i-amend, may kailangang i-amend pagdating sa rules na gano'n, 'di ba? Para hindi rin unfair, hindi rin kawawa, katulad niyan yung mga kababayan nating nape-frame up, 'di ba? Wala silang choice, wala silang pera,
to handle their case, ipaglaban yung ano nila, katayuan nila. So ano nangyayari? Nakukulong ng mahabang panahon. At the end of the day, wala palang kasalanan. So nakakalungkot. And ang masakit kasi parang ano na sa atin eh, no? Innate na sa culture na. Init na ayaw. 'Di ba no, pagka may bagong usok, may bagong sunog, di tayong nagja-jump into conclusion na, ay totoo nga, ito totoo. Tapos sa bandang huli, when you go back at tinry mo i-criticize yung mga sinabi nila na hindi naman totoo, they try to parang explain yun na parang, well, nag-react lang naman kami kasi yun ang lumabas ng panahon na yun. Pero the problem is, yung naiimpluwensyahan natin sa mga opinion natin. Oo. Accountability. Yes, and usually, yung mga nakikita natin nagva-viral na mga video, hindi naman nila nilalagyan na disclaimer na hindi nila alam ang totoo. They usually, no, parang, ito, totoo yan. O, ganyan, ganito, ganyan. Mahirap. Mahirap na, Best example I niyan think si Sir Jack. mahirap. Si Sir Jack ang the best example niya. Grabe yun. Walang Sinasabi habas mo ba yung kung medical record? Yung medical record ni Oo. Hindi lang yun. PBBM? Pati walang habas kung makabintang siya. O at the end of the day, magso-sorry, fake news pa. Oo. Grabe yun kasi ang dami kasing naniniwala. I think pinakamahirap na solusyonan sa ngayon. Ang tawag nga Ilang diyan yung ano, Pilkas. narrative. At wala namang magko-correct kasi everyone is satisfied, natutuwa sa ginagawa niya. Pero the issue is, kung mali yung sinasabi mo at wala namang katotohanan, paano natin mako-correct yun? Yun Yun lang, nga minsan ang nagiging issue lang diyan, ewan ko kung if you understand my point. Bilang vlogger, we have this, meron tayong karapatan din to have our freedom to express whatever you want to express on social media. Kung minsan kapagka napupulis yung mga salita, yung mga vina-vlog mo, yun ang nagiging panangga ng ibang mga vlogger na parang you're parang stepping into my freedom to express what I want. And malaking, ewan ko, sa akin malaki pa ring discussion yan kasi para sa akin, naniniwala ako na maano yan, yung topic na yan talagang matindi. Kasi even lawyers can explain what is on the books. Kapag dating sa pagsasalita ng mismo mga vloggers, ang hirap pa rin kasi i-define dahil unang-una, ang mga vloggers they can technically edit the video, tapos maglagay ng disclaimer after they said something. Yung mga ganun, or pwede rin nilang i-edit yung mga sinasabi nila at pwede rin nilang sabihing second or third hand opinion. opinion mo lang. Mga ganun. Ayun nga yung sinasabi nila na yung rumor mongering yung word ko. Parang ganun. Nagki-create ka ng rumor na hindi naman pala totoo. Hindi naman Even if you said nag-disclaimer ka, nagki-create pa rin yun na parang Kaya parang nagke-create ng intrigue. yun, intriga. Yeah. Totoo. By the way, Boss Dens, thank you sa time. Konting Thank you. topic lang to pero napahaba na naman natin. Iba talaga kapag ikaw ang kakwentuhan ko. Napapahabang kwentuhan natin kahit na biglaan lang itong ating live ngayon. Before we go to our last part ng ating podcast today, sa mga nakikinig po, this is a recorded video and you can follow us using this QR code na makikita nyo po sa taas ng ating window. Pwede nyo pong i-scan yan para po mapuntahan nyo po yung ating mga iba pang social media account. Also, dito po sa napanood yung video, if you have question po kay Sir Densable, you can put a comment down below at try po nating sagutin yan. And also, you can share, like, and subscribe sa ating video. On our last topic, I want to get your reaction naman. With all the process that is going on dito sa impeachment proceedings ni VP Sara plus itong issue kay Ramil Madriaga, ano sa tingin mo ang pinaka-importante at number one in your mind na dapat tignan ng publiko dito sa pagkakataon Well, siguro i-set aside na muna natin yung kay Madriaga.
And then tingnan natin talaga yung sa impeachment, ano, it is a matter of, hindi ko naman sinabing it is not a matter of public interest, kumbaga, dito tayo sa reality, malapit na, ilang weeks na lang mag-uumpisa na yung ano, kasi nga, nakalusot na, I mean sa Congress, tinatawag nilang ano, sufficient in form, tsaka sufficient in, substance. Tuloy yan, 'di ba? Hanggang sa, makuha din yung if I'm not mistaken, makuha din yung third, vote, ano, one-third vote ng, Congress. So tuloy yan yung dapat nating ano, lahat, yan yung dapat nating abangan. So ako, kahit ako 'no, excited ako na magkaroon ng, trial 'no, ng, Yes, and kanina sinabi mo you're biased in this situation. yeah. As of right now, hindi pa naman natin natatapos itong proceeding at wala pa naman 'to sa Senado. Ikaw ba personally, are you eyeing para ma-impeach si VP Sara? If all the facts and evidence is proven to her, Well, pagiging we're not guilty, talking about the evidence muna. On your personal, parang sabihin na natin, personal opinion. Without the evidence, we're not going through there. Parang siguro it's a general perspective lang. talagang ay yung bias ko dito tayo. Ano ba gusto niyo dun sa mapapahamak tayo o dito tayo sa, totoo na kung saan, mas mapapahamak yung kriminal kaysa sa ano, 'di ba, sa atin. And I think sa mga listeners natin, ano, dito nyo po makikita sa ating kwentuhan that people have biases. Wala akong masama kung if you're biased on one aspect dito sa pag-uusap natin. Pero you need to make sure that you are willing to say you're biased, di ba? Hindi nagtatago ka sa opinion mo, tapos pag tinanong ka, ano ba talaga gusto mo? And then you're saying na, hindi, parang ganito, ganyan. Hindi, you need to stand. You need to stand your opinion. Yeah, kasi di ba may mga ganun, iba-iba ang kanila opinion ng paninindigan. Sa ano lang tayo, sa gitna lang. All of a sudden, ano ka pala, DDS ka, pro-government ka pala, anong tawag dun? So hypocritical yung mga And I think we should start by saying our biases first before we give our opinion. Tao, correct. especially sa mga critical na mga issues sa politika, na they know na kaya ganitong stand natin because we support something in an Correct. issue na maaring hindi nila masusuportan. Ako personally, support ko yung proceeding and gusto kong maituloy yung proceeding against VP Sara. 50 pero 50-50 pa rin ako ma-impeach siya o hindi. Kasi ang takot ko lang is kung sino ang papalit kung ma-impeach siya. And second, first time kasi mangyayari sa atin na mai-impeach ang Vice President. Wala pa sa history natin, if I'm not mistaken, na-impeach na Vice President. And also, Laki ta konti, Pilkas. Kaso ang magiging dilemma diyan is yung sympathy ng mga alam mo naman natin 'di ba kapagka na-impeach, all the sympathizers of DDS, kumbaga it's another ano na naman, another problem. another problem. Either, eto kasi alam nakikita ko sa poder ng ating Pangulo. Gawin niya to, kasi alam ko naman this is only influence coming from the President kung ma-impeach si Sara o hindi. I firmly believe that. Siguro mali ako. Pero tingin ko dyan, ang pinakamalaki magiging effect niyan is yung support from the President. And I think kapag na-impeach si VP Sara or hindi ma-impeach si VP Sara, either or, laki pa rin na magiging epekto sa Pangulo. Maaring Malaki maging talaga. hindi to maganda, magiging maganda. Correct. Yung sinasabi mo is parang magiging advantage and disadvantage. So, Yes. Kasi wala eh. either way meron talagang disadvantage para sa And I think na maganda natin na pag-uusapan itong mga iba't ibang opinion natin. Technically, kahit na alam nyo po na may bias kami sa mga listeners natin, we don't agree to like everything about the proceedings. Ako, sa totoo lang, sana hindi siya ma-impeach. Pero mailabas yung ebidensya. Kasi yung parang nangyari kay Erap, hindi naman siya, kung Sabagay. babalikan mo yung impeachment ni Erap, hindi naman siya talaga na-impeach eh. Hindi. Kasi hindi naman nabuksan yung envelope. Bumaba lang siya kasi nga dahil sa clamor ng tao at saka Correct. doon sa
tanggal ng suporta ng AFP tsaka PNP. Ah. Pero hindi naman talaga siya na-impeach, 'di ba? Talaga siya. Kung hindi lang sa ano ng issue ng publiko at that time. Iko-quote ko lang si Senator Robin Padilla. Yung urge ng mga yung urge ng mga tao, 'di ba? Yung nagpababa sa ano kay dating Pangulong Estrada. May urge. So, sa mga listeners natin, maraming salamat po sa walang sawang support. And as always, thank you po sa lahat. Again, may takeaway po dito sa ating napag-usapan together with Densable. Boss Dens, thank you sa walang sawang support. Thank you rin, Pilkas. Yeah, and I think ang takeaway ko dito is, sa gitna ng mga aligasyon, banta, kayong banggaan ng mga pahayag ng iba't ibang partido dito sa usapan natin ngayon, ang kaso ni Madriaga ay hindi lang tungkol sa isang witness. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na laban para sa katotohanan at pananagutan. Kasi there's always a question about accountability. Correct. A government official feel that they're invincible pag sila ay nasa poder because of Correct. the influence at power. Habang umuusad ang impeachment sa ating nakaupong Vice President, Sara Duterte, isang tanong ang laging nananatili sa isip ko and gusto ko itanong sa inyo. Lalabas ba ang buong katotohanan sa impeachment proceeding na ito? O baka naman matatakpan na naman ito ng politika? Marami na po tayo napagdaanan EDSA, impeachment cases ng dating presidente, dating Chief Justice Corona. Noong natutunan natin, natutunan ba natin lagi na lang tayo nakikichismis? Nanonood ng mga viral video na wala namang sandigan ng katotohanan o walang ebidensya. So yan ang kailangan natin itanong sa sarili natin. And as always, maraming salamat po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. And also, wag niyo pong kakalimutan to always pray. Our hashtag today, Gobyerno No Filter. Again, God bless to everyone and God first. Thank you po. God first.